Takbo-lakad na naman si Seven ang umagang iyon. Paano ay late na naman siya sa trabaho. At sa kamalas-malasan pa ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Napapalatak siya. Kapag ipinanganak na nga namang malas mabilis niyang iginala ang mga mata para maghanap ng maaring masilungan. Napasigaw siya sa sobrang inis nang makitang tanging isang waiting shed na higit sa 50 hakbang pa ang layo mula sa kinaroroonan niya ang maaari niyang puntahan. Walang nagawa, tumakbo na lamang siya patungo roon. Ako na talaga ang malas, ako na. Bulong niya habang pinapagpag ang tubig ulan na kumapit sa basang katawan. Napatingin siya sa suot na relong pambisig. 7:15 na, madaling salita, kailangan na niyang tanggapin na pihadong makakatikim na naman siya ng talsiklaway lecture mula sa amo niyang incheck. She sighed. Bakit kasi malas nga siya? Makakalimutin pa siya. Sa dami ng malilimutan ngayon, payong pa ang nalimutan niya. Thanks to that perfect combination, makakatikim na naman si Seven ng sermon de leche sa umaga. Napatingala siya sa makulimlim na langit. Lord naman, hindi ba kayo naaawa sa akin? Kailan niyo ako bibigyan ng swerte sa buhay? Kahit pa pananalunin lang ninyo ako sa loto o kaya bigyan ng mabait na amo. Dahil siya si Seventina di Magiba, ay katibayan na nag-e-exist talaga ang malas sa mundo. Kung paramihan lamang ng kamalasan sa buhay ang labanan, ay tsak na panalo siya. Ang kaso, dahil nga sa malas siya, walang ganoong paligsahan. Walang hiyang ulan to, Hindi ka ba talaga titigil? Abay baka hindi na sermon ang lumabas sa malaking bunganga ni Mrs. Ong, kundi apoy na. Naku naman, patay ako nito. Sinipat niya ang paligid. Malakas talaga ang buhos ng ulan. Hindi naman siya makatakbo papunta sa kabilang waiting shed dahil baha sa kalsada. Siguradong babahain na ang bag niya bago pa man siya makarating sa kabilang kanto kung naglakad siya papunta roon. Mailap kasi ang taxi na kinalulugaran niya dahil medyo malayo iyon sa main road. Napapikit si Seven. Hindi maaring mabasa ang bag niya dahil naroon ang lahat ng mga gamit niya kakailanganin niya para sa trabaho. Naroon ang kanyang makeup kit. Makeup kit. Hindi dahil sa kikay siya kaya mayroon siya noon, kundi dahil iyon ang buhay niya bilang isang party clown. Naroon din sa loob ng malasakong bag niya ang lahat ng costume at kung anik-anik na gamit para sa mga magic tricks na madalas niyang ipamalas sa mga bata sa bawat children's party na pinagbibidahan niya. May colored polka dotted jumpsuit siya, mga colorful wigs at McDonald's shoes. Dahil nga mahilig siya sa magic tricks, doon napadpad ang blooming career niya. Dati ring magician ang yumaon niyang ama. Naisip naman niya si Mrs. Ong, ang malabalyen ng niyang amo. Siya ang paborito nitong tinatalakan at pinagbabantaang tanggalin sa trabaho dahil sa pagiging late. Kung hindi lang mas malaki ang sahod sa pagiging party clown, ay matagal na niyang iniwan ang trabahong iyon. Buhay nga naman, pera-pera lang talaga. Wala sa loob na napaupo lang si Seven. Kasabay ng pag-upo niya ay ang mariin niyang napapapikit dahil imbis na matigas na semento ay isang malambot na bagay kasi ang sumapo sa puwet niya. Diyos ko naman, sana po ay hindi tamang iniisip ko. Pipingdaing ng isip niya. Dahan-dahan siyang tumayo. Gaya ng inaasahan ay biyaya sa mga langaw nga ang pumagkit sa puwet niya. Nandidiring ikiniskis niya ang puwet sa kanto ng upuang dumali sa kanya. Nakakadiri! Kung sino ka mang pusang gala, asong ulol o halimaw sa bangakang umibak dito sa upuang ito. Isinusumpa ko, magsasara ang butas ng puwet mo ngayon din. Nasa ganong ayos siya. Napapikit at nakatingalang nagkikiskis ng puwet sa gilid ng sementadong upuan na biglang may dumaang isang grupo ng mga kabataan na may dalang kanya-kanyang payong. Naka-uniforme ang mga ito at mukhang papasok pa lang sa eskwela. Kitang-kita niya ang paghihilakbot ng mga ito
nang mabistahan ng ayos niya. Namumula ang mukhang napapis sign siya sa mga ito. Magkahalong nandidiring tingin at natatawang mga ngisi ang ipinukol ng mga ito sa kanya. Hindi niya napagilang bulyawan ang mga ito. Magsilayas nga kayo rito, mga green-minded. Isang maugong na tawanan ang isinagot ng mga kabataan bago lumayas sa harapan niya. Mga walang iya kayo, inosente ako. Isinumpa ko talaga ang araw na ito, isinusumpa ko. Parang batang maktol ni 7. Inis na muli niyang isinipat ang relong pambisig. Siguradong maglalamayan na siya sa shop mamaya. Patay siya kay Mrs. Ong. Napangiwi siya sabay na patakip ng ilong nang malanghap ang nakakasulasok na amoy na nagmumula sa puwetan niya. Wala siyang nagawa kundi hintayin ang pagtila ng ulan. Mag-iisip na lang siya ng palusot o pagpapaawa sa amo niya mamaya. Matapos ang halos 1 oras ay muli siyang napatingala sa langit. Bagaman makulimlim pa rin ay tumila na ang pagbuhos ng ulan. Sana naman dito na matapos ang kamalasan ko. Tinatamad na isinukbit niya ang malaking bag sa balikat at nagsimula ng linasin ang waiting shed. Ngunit hindi pa man siya nakalayo mula roon nang bigla na lamang siyang matalamsika ng malamig, mabaho at nangingitim na putik na tubig baha. Awang ang labing napatigil siya sa paglalakad sa gilid ng kalsada. Nanggigigil na napatingin siya sa itim na Land Cruiser na humimpil na mismo sa tapat niya. Nakaungos na ito kanina mula sa kinatatayuan niya, ngunit umatras ito pabalik sa kanya. Dahil doon ay naulit ang pagtilamsik ng tubig baha sa basang-basa niyang katawan. Napasigaw siya ng sobrang inis. "Are you okay?" Nag-aalalang tanong ng lalaking parang anghel na umimbis mula sa napakagara nitong sasakyan. Bigla siyang nakaramdam ng pag-iinit ng mukha. Sa tanang buhay niya ay noon lamang niya naiengkanto ng ganoon. Sa sobrang kagwapuhan nito, pakiramdam niya ay nalulunya ang sariling dila. Hindi siya makakaapuhap ng pwedeng isagot. Siya na ba? Siya na bang ipapalit ko kay Brad Pitt sa puso ko? Hindi agad siya nakasagot rito. Why she was trembling like a tin. Parang ngayon lang siya nakakita ng pogi. Pakyut na inayos niya ang bangs na tumabing sa kanyang kaliwang mata. Ang landi mo, si Ventina? I'm sorry. Mister, hindi ko sinasadya. Wala akong kasalanan kung minalas ka napadaan itong kotse ko sa lubak habang naglalakad ka sa tabi ng kalsada. This is totally not my fault. Naglahong parang bula ang kilig niya dahil sa paliwanag nito. Sukat ba namang ipamukha sa kanya ang pagiging malas niya? At tinawag siya nitong mister. Her eyes narrowed and her lips furiously pursed. Kumuyom ang kamao niya at tila bahanda na ang mga iyon. Nabangasan ng pagkagwapo-gwapo mukha ng lalaki. Okay na sana ang pagsusori mo eh. Pero bakit dinagdagan mo pa ng paninisi sa kamalasan ko? Imbagang nasikmat niya. Oh, bulalas nito. Kitang-kita niya ang maitim na pagtaas-baba ng tingin nito sa kabuuan niya bago bumalik sa mukha niya ang mga mata nito. You should be honored. Alam mo ba ngayon lang ako nagsusorry sa iba? Hindi ka rin mayabang sa lagay na yan, ano? He shrugged. I would have asked if you need a ride, pero tiningnan nitong muli ang itsura niya bago napangiwi. Napailing din ito at napakunot ang ilong nang marahil ay naaamoy ang inupuan niyang kanina. Hindi niya napigilan ang mamula. Nakuha agad ni 7 ang ibig nitong sabihin. Kaya sa halip na mahiya, ay mas pinili niyang magalit sa pagmamata nito sa itsura niya. Hari ng yabang? Ginaya niyang ginawa nito? Excuse me? Kung mag-alok ka naman, hindi rin ako papayag na sumama sa iyo. And just what do you mean by that? Kunot noon nitong tanong. Read between the lines. Tumalim ang tingin nito. Sinasabi mo bang masamang tao ako? Hindi ako nagsabi niyan, ikaw. Nakangising sagot niya. Kahit nasa pang-aasar man lang rito ay makabawi siya. Dagling na bura ang ngisi niya nang walang sabi-sabi niyang hinawakan ng lalaki sa braso.
bago pinagmasdan ang mukha niya. Hoy! Anong ginagawa mo? Hindi mo ba ako kilala? May galit na boses nito. Hindi, kaya bitawan mo ko. Dapat kilalanin mo muna kung sinong binabangga mo. I never let people mess me and get away with it. Hindi kita. Napasinghap siya nang bigla siya itong isinandal sa nakaparadang kotse nito. He crossed his arm in front of his chest and threw her a threatening look. Hoy! Ano bang problema mo? Natatarantang tili niya. Hindi ito sumagot. Pagkos ay napangisi lang. Kahit na makalaglag panty ang ngisi nito ay hindi pa rin niya makuhang i-appreciate iyon dahil noon niya nabatid na tinatakot lamang siya nito. He was playing with her. Tila enjoy na enjoy itong nakikitang natataranta siya. Seven couldn't believe that such a man really existed. May mga tao talagang singtaas ng boses ni Regine Velasquez ang pride. Nagagawin ng lahat, mapanatili lang ang tayog nito. Pride? Talk about pride. Ito na ang may kasalanan. Ito pa ang may ganang umakto ng ganoong sa kanya. Huwag nitong masasabi-sabing mayaman ito kaya may karapatan na itong ganun-ganun siya. Ipapakita niya rito kung sino ang sa kanilang dalawa ang hindi dapat pinaglalaruan. You should know whom you can mess with and whom you should not, babala nito. I know. She gave him a saccharine smile. Pero mas tama yata akong nagsasabing niyan at hindi ikaw. Aniyang mabilis na ipinadyak ang mga paa, dahilan para tumilamsik ang tubig baha sa pagitan nila. She had nothing to lose. Basa rin naman siya. Napamurang napaatras ng lalaki palayo sa kanya. What the? Ito bang pinagmamalaki mong kotse? Binuksan niya ang pinto, saka isinipa ng malakas ang kanyang paa. Pumasok sa loob ng kotse ang mas madami pang tubig baha na may kasama pang putik. Ayan, sobrang linis na. You, little, bulyaw nito. Sumigaw siya at maitinuro sa likuran nito. Dali, mga kakosa, nandito ako. Bugbugin natin ang kolokoy na ito. Napangisi siya nang bumaling ang lalaki sa direksyong itinuro niya. Naniwala, tanga. Natatawa niyang itinulak ito. Natumba ito at napalublob sa tubig baha bago pa ito makatayo ulit. Mabilis na siyang tumakbo palayo. Next time dude, piliin mo ang aasarin mo. Tawa niya nang iwan ng lalaking nginingit-ngit sa inis. Wait till I get a hold of you. Hindi kita pakakawalan sa oras na mahuli kita. You're gonna pay for this. Big time. Tutubuan mo na ng buhok si Bembel Rocco at puputi mo na si Obama bago mangyari na mahuli mo ko. Hasta la vista, baby. Mas binilasan pa ni Seven ang pagtakbo. Tiyak na hindi na siya nito mahahabol. Ipupustan niya ang sariling buhay. Nauunahin muna nitong ayusin ang sarili na basang-basa sa tubig baha bago ang habulin siya. Sa lahat ng mga naging kamalasan niya sa buhay ay ngayon lamang siya nag-enjoy ng tulad ngayon. Damay-damay na to. Ikaw, ubos aking pasensya. Ikaw, layas aking halapan. Sisante ka na. Otomatikong napaawang ang kanyang mga labi nang marinig ang welcome message ni Mrs. Ong sa kanya. Halos sakalin niya kanina si Manong driver para lang bilisan ang pagpapalipad. Pagpapandar ng taxi nito. Pero ano itong narinig niya? Madam, hayaan nyo naman po ako magpaliwanag. Paliwanag? Ayoko dinig iyo paliwanag. Pala saan pa? Matigas nitong saad. Kasalanan ito lahat ng ungas na yun eh. Kung hindi na sana ito dumaan kanina, di sana may naisip pa siyang mas magandang palusot. Naiiritang napakakamot na lang siya sa ulo. Mukhang kahit pa pukpukin niya ng hollow block sa ulo ang boss niya, ay hindi na mababago ang isip nito. Baka naman pwedeng makahingi ng separation pay na lang. Ano kasi, ngayon ako magbabayad ng upa ko sa bahay. Yung sasahurin ko sana sa racket na to ang ibabayad ko. Baka pwede nating pag-usapan to. Kapalmoks na anya. Hindi, wala na tayo dapat usap pa. Nangihingi ng saklolong na patingin si Seven. Sa mga kasamang tahimik lang sa isang sulok habang pinapanood sila. Nakita niyang napakamot sa ulo si Jaco
ang pinakamalapit niyang kaibigan mula noong tumapak siya ng Maynila. Kapitbahay din niya ito. Madam, baka pwede po namang pagbigyan iyang si Seven. Isasama ko siya sa racket ko mamaya. Biglang singit ni Jaco. Nakita niya ang pagniningning ng singkit ng mga mata ni Mrs. Ong. Hindi tago sa kanila ang lihim na pagnanasa nito sa macho gwapito niyang kaibigan. Si Jaco ay isang party organizer. Bukod sa gwapo ay matalino rin ito. At higit sa lahat ay nabibiyayaan ito ng masining na utak, kaya patok na patok sa mga customers ang mga pakulo nito. Jaco, hindi ikaw alam gawa ng babaeng ito. Lagi siya late trabaho. Siya bigay malas negosyo ko. Pakyut na ani, Mrs. Ong. Napangiti siya sa nakitang epekto ng charms ni Jaco, pero agad ding napawi iyon nang bigla siyang balingan ng babae at pinukol ng isang matalas na tingin. I'll take her with me. Katatawag lang ni Jericho. Hindi raw siya makakarating ngayon. Kesa naman mapahiya tayo sa kliyente natin, edi si Seven na lang ang kukunin ko. How about that? Binigyan ni Jaco ang palya ng incheck ng pamatay nitong ngiti. Si Jericho ay isa sa pinakamahusay na clown magicians sa Party Heaven, ang shop ni Mrs. Ong. Bukod rito ay siya na lang ang available na clown magician para sa araw na iyon. Kaya sa ayaw at sa gusto ng boss, kailangan itong pumayag na isa lang siya sa party. Saglit na nag-isip ang amo nila. Bigla ang nagkasakit si Jericho Kabilin-bilinan ng customer natin na gusto nila ng clown magician. Nakakabuk lahat ng pwede kong isama. Liban dito kay Seven, giit ni Jaco. Sige na nga, ako payag na. Pero ito na huli, alaw mo. Si Santi ka na talaga. Ayoko malas negosyo ko. Pasasalamat ka kay Jaco. Siya dahilan kaya ako awa sa'yo. Tinalikuran sila ni Mrs. Ong. Mabilis niyang isinugod ng yakap si Jaco nang makaalis ang amo. Walang joke. Ikaw na talaga. Jaco, ikaw na. You're my knight in shining armor. Nakakagigil ka. Tuwang-tuwa pinagkukurot niya ang makinis na pisngi nito. Tigilan mo nga ako. Pasalamat ka't tumalab ang alindog ko kay Mrs. Ong. Gumanti rin ito ng kurot sa pisngi niya. Ang dami mo ng utang sa gwapong kapitbahay mo. Inililista mo talaga? Kumalas si Seven mula sa pagkakayakap nito. Pero lagot tayo kay Jericho kapag nalaman niyang isiningit mo ako sa lakad niyo. Totoong nagkasakit si Jericho. Kanina pa nga kami problemado Buti na lang at minalas kang na late ngayon. Loko? Nakisabay siya sa tawa nito. Swerte ninyo kasi hindi kayo malilintikan. Pero malas ko dahil last day ko na ito. Huwag kang mag-alala. Susubukan kong kausapin ulit si Madam. Huwag na. Baka mamayahan yan. Pagseselosan ka ulit ng asawa ng incheck na iyon. Cargo di konsensya pa kita. Basta, akong bahala. Teka nga, ano bang nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang amoy mo? Biglang nalukot ang ilong niya sa tanong ng kaibigan. Ay nako, wag mo na ngang ipaalala. Naiinis lang ako lalo. Nakasimangot na iniwan niya ito at diretsong tinunga ang banyo para maligo. Ang gara dito, Chong. Namamanghang bulalas ni Seven nang makita ang kabuuan ng mansyong pinuntahan nila. Parang palasyo, ano? Nakangiting ani Joe. Isa ito sa 5 clowns na kinuha ng kliyente nila, ang mga Monteses. Sabi ni Jaco ay mayaman daw talaga ang pamilyang iyon. Kung ako siguro ang nakatira dito, malamang lagi akong may suot na tiara. Natatawang aniya. Sus, hindi bagay sa iyong magiging prinsesa, kantsaw ni Jaco. Inis na binatukan niya ito. Loko, pang Reyna pang ang beauty ko ano? Reyna, mas mukha ka pang prinsipe dito kaysa kina Joe Kasalanan ito ng baklang niyon ko. Naalala ko na naman siya, lintik na iyon. Tama bang sunugin ang buhok ko? Riban ang sinabi ko. Pero tingnan mo tong ginawa niya sa buhok ko. Naiiyak na, aniya. Noong nakaraang linggo lang ay naisipan niyang magpaunat ng buhok.
Hindi naman sa pangit ang mahaba niyang buhok. Naiinggit lang si Seven sa buhok ni Casey Concepcion sa commercial nito sa TV kaya naisipan niyang magpasalon. Pero dahil sa kakuriputan niya, napadpad siya sa isang mumurahing parlor sa Cubao. At ayun nga ang nangyari. Imbis na mag-ala Casey ang buhok niya sa ganda, naging ala prinsipe tuloy siya sa gwapo. Paano'y kinakailangan niyang pagupitan ng maiksi ang buhok dahil nasunog ang bandang dulo nito. Madalas na tuloy siyang pagkamalang tomboy sa mga nakakakita sa kanya. Mabuti nga at bumagay pa rin sa kanya ang buhok niya. Kung nagkakataon, malamang ay nalitsyonan niya ang baklang iyon. Okay lang yan, dude. Ang gwapo mo naman eh. Inakbayan siya ni Jacko. Sa sobrang gwapo ko, pati mga bading. Kinikindatan na ako. Pati siya ay nahawa na sa tawanan ng mga ito. Nagkataon pang mahilig siya magsuot ng loose t-shirts at maong pants na lagi niyang tiniternohan ng sneakers. Payat din siya at pinagkaitan ng bumper sa harapan, kaya mas lalong naging swak ang pagiging gwapo niya. Sabi nga ni na Jacko, mukha raw siyang high school heartthrob. Iyon na nga ang nakakasama ng loob eh. Tinalo mo pa ang kagupuhan ko. Ani Joe. Hoy, Mr. Suave, tigil-tigilan mo nga ako ha. Baka hindi kita matandya at mabunot ko iyang bigote mo. Mauna na nga ako sa inyo. Tinatawag na ako ng kalikasan. Paalam niya. Magtanong ka sa mga chika babes na katulong nang hindi ka maligaw dyan. Pili ni Jacko. Bilisan mo ha. Maglalagay ka pa ng makeup. Mag-uumpisa na tayo. Maya-maya lang. Huwag kang mag-alala. May load ang cellphone ko. Iti-text kita kapag nawala ko. Tatawang Anya. Madalas kasi siyang maligaw. Ipinanganak siyang walang sense of direction at mas lalong walang bahay na may maraming pintuan kaya madalas mangyayari iyon sa kanya. Hindi naman siya nahirapang hanapin ang banyo pero pipihitin lang ni Seven ang doorknob nang bigla siya makarinig ng mahinang kaluskos. Biglang nabuhay ang katawang tsismosa niya. Ayaw man niya ay mataman niyang pinakinggan kung saan nagmumula ang ingay na iyon. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pinagmumula ng ingay. Bahagya siyang nagtago sa gilid ng pintuan nang may makitang lalaki. Pinasadahan niya ito ng tingin. May kausap ito sa telepono. She could only see his profile, but she studied him anyway. His dark brown eyes were piercing, yet they were so glistening captivating. His nose was so perfect as if it had been carved by a great sculptor, and his lips, they were the sexiest and most seductive pair of lips she had ever laid her eyes on. Natural na natural ang pagka-poete niyon. Mas pula pa yata iyon kaysa sa ilong ni Rodolph. Tapos, para bang nangangako ang mga labing iyon ng isang gabing punong-puno ng kasiyahan. Oh, para siyang tinadyakan ng kabayo sa dibdib nang mamukhaan ito, ang lalaking niloblob niya sa tubig baha kanina. She swallowed hard. Kahit gusto na niyang umalis mula sa pinagkakublian, ay hindi niya magawa. Hindi niya alam kung bakit. Nyay, muntik na siyang kumaripas ng takbo nang biglang dumapo sa kanyang malamig na tingin. Muli siyang napalunok. Bigla siyang napako sa kinatatayuan. Kaya naman kahit na noong naglakad ang lalaki palapit sa kanya, ay hindi niya nagawang gumalaw man lang. It seems like fate has brought you back into my arms again. Mapanganib ang matalim na boses ng lalaki. 3 beses at halos sunod-sunod na lunok ang naging sagot niya sa tanong nito. Too speechless to see me, honey? You don't know that eavesdropping is a crime? He stopped right in front of her. Naging mabalasik ang anyo nito. Humalagkip ito at matamang hinintay ang reaksyon niya. Wala akong narinig, promise, nanlalamig na sagot niya. Natakot yata siya. Defensive? Bahala ka kung ayaw mong maniwala, idiwag. Tiningnan siya nito ng pailalim. Seven thought she saw a glint of amusement in his eyes, though she couldn't be sure. Mabilis lang kasi iyon bago bumalik ang panlilisik ng mga mata nito. Are you a stalker? Stalker? Hindi niya alam kung matatawa o ano. Hindi ako pumapatol, ismid nito. Ako? Pumapatol? Nananapak ako ng mga
Mayayabang. Tumalim na rin ang tingin niya rito. He was getting on her nerves again. Nakita niya ang pagtaas ng kaliwang kilay nito. Tinapatan niya iyon sa pamamagitan ng paghalokip-kip. Muli niyang pinagsadahan ang tingin ng lalaki. This time, he was wearing a black polo that molded perfectly to his virile physique. Ano na kaya ang nangyari sa suot nitong puting polo shirt at black jeans kanina? Sinusubukan mo talaga ako, ha? Halatang nainis ito nang makitang napangisi siya. Mukhang nahulaan ito ang iniisip niya, lalo't napasulyap siya sa suot nito. Muli nitong inangat ang telepono at nagdial. Maya-maya may kausap na ito sa kabilang linya. May nakita ako ritong tumigil ito sa pagsasalita para muli siyang pasadahan ng tingin. Hindi niya maiwasan ang pamulahan ng muka dahil sa ginawa nito. Pakiramdam kasi ni Seven ay para itong may laser eyes at x-ray vision habang tinititingtigan siya. Kasunod ng pamumula ng mukha niya ang pagkunot ng noo nito. He gave her a praying look. Hindi ko alam kung lalaki, babae, bakla o tomboy ito. Paano to nakapasok dito? Damputin niyo to at itatapon sa labas. Itapon talaga? Pero hindi iyon ang mas pinagtuunan niya ng pansin. Doon siya tumutok sa pagkalito nito. Sa kasarian niya. Hindi ba talaga halatang babae siya? Holler, tinawag ka na kaninang mister. Dati-rati, sinipulan siya ng mga tambay sa kanto at kinakahulan ng mga lalaking aso. Pero ngayon, pinagdududahan ang beauty niya? O hindi? Damputin talaga? She cheekily asked. I'm throwing you out of my house. Paano na? Hindi naman siya pwedeng mapalayas ngayon dahil kailangan niyang sasahurin niya sa racket na ito para pambayad ng upa. Kailangan pang magpabida si Seven the Clowns mamaya. Pero simula niya para magpaliwanag. Shut up! Asik nito. Lalayas ka na ba o hihintayin mo pang damputin ka talaga ng security? Nyapang nito? Ano ako? Basura para ipatapon mo sa labas? She cleans and uncleans her fist. Talagang nagtimpila na lang siya sa isang ito. Nang umismid ito, napuno na siya. Mabilis siyang lumapit dito pagkatapos ay mabilis niya itong tinuho doon sa zone. Napaigik ito sa lakas ng pagkakatuhod niya at kumaripas na siya ng takbo. Damn it! Bumalik ka rito, security! Get her! Quick! Narinig pa niyang sigaw ng galit na lalaki habang sapu ang yaman nitong tinuhod niya. Mas binilisan niya ang pagtakbo. Kapag naabutan siya nito, tiyak na matalangang niya walang latay. Hoy, bakit ang tagal mo? Akala ko umuwi ka na ng vegan eh. Bungad ni Jaco sa kanya. Sorry naman dude, pero ang corny ng banat mo. Siniko niya ito. Naglagay pa kasi ako ng makeup. Saka may nakausap akong weirdong mama kanina. Tama na iyang chismisan, singit ni Joe. Malapit nang mag-umpisa ang party. Oo na. Halos magkapanabay na sagot nila ni Jaco. Maya-maya ay handa na siya. Hindi na siya si Seventina, kundi si Seven the Clown. An Auguste clown. Siya ang paboritong clown ng mga bata dahil sa nakakatuwa niyang jokes at sa pagpapakengkoy niya na may kasamang magic tricks. She had become the impish and gregarious clown who thrived on slapstick. Her actions were intentionally big, clumsy, and awkward. Her highly colorful makeup added more to her character. She painted her eyes and around her mouth with white makeup, lining those areas with orange and yellow to emphasize and accentuate them, giving her a wide-eye expressions and a more cheerful look. She also had a large red nose. She was also already wearing an oversized jumpsuit made with patches of colorful cloth with plaids, stripes, polka dots, and checkered prints, as well as solid colors. Taylor's Nightmare ang tema niya bilang isang clown. Siya lang din sa mga lady clowns sa shop nila ang nagpe-perform ng magic tricks.
Kung hindi lang talaga siya pinagseselosa ni Mrs. Ong, malamang ay hindi siya basta-basta na lang papalayasin sa trabaho. Ayon na naman ang linyang iyon. Ang malas niya kasi. Seven surveyed the place. Naroon siya sa maluwang na hardin ng mansyon. Napakaganda ng pagkakaayos sa stage kung saan sila magtatanghal. Napangiti siya. At least, kahit na huling racket na niya iyon, ay bongga naman. Let's do this. Inayos niya ang suot na pulang wig bago kinuha ang mic at matapang na nagpunta sa harapan ng mga batang kanina pa excited na manood sa kanila. The moment she came out on the stage, the children went wild. Isang nakakabinging palakpakan at tawa ang sumalubong sa kanya. One thing she loved about her job was that it always gave her feelings to fulfillment. Para bang kahit na iniisip ng iba na mukha siyang tanga sa harapan ng maraming tao, ay wala siyang pakialam. Dahil ang importante sa kanya ay ang makapagpasaya ng mga bata kahit sandali lang. O diba? Wagi ang drama niya. Sa mga ganoong pagkakataon ay hindi niya na naisip salitang pera. Pero after the show, malamang na maisip niya ulit yon. Good afternoon, kids! Are you ready? Pati ni Seven. Yes! Tuwang-tuwa sigaw ng mga ito. Nilingon niya ang mga kasama. Naghahanda na rin ang mga ito na magpapakitang gilas. Sinenyasan niya si Joe na patugtugin na ang background music nilang Kung Fu Fighting. Nang magsimulang tumugtog ang kanta ay nagsimula na rin ang program nila. Umarte sila ng mga kasamahan sa harapan ng isang itim na tela. Siya ay kunwaring naghahanap ng mga kasamahan. Habang tinataguan naman ng mga ito, the children laugh out loud at their goofy antics. Nahihiya ko nung napakakumot siya sa ulo at kumaway sa mga bata. Nang matapos ang intro, ay lumabas mula sa itim na tela ang mga kasama niyang clowns. Sinabayan nila ang kanta sa pamamagitan ng paggawa ng mga kung fu moves. Hindi matapos-tapos ang tawanan ng mga bata habang nagpapatumbe. Lelong silang 5 sa stage dahil puro mali ang mga kung fu moves nila. Maya-maya isang party songs ang sumunod na tumugtog. It was time for her tricks. Iniabot ni Joe ang 3 iba't ibang kulay na bote sa kanya. When she started juggling, the kids went into an uproar. She felt proud. Pero biglang napalis ang ngiti ni Seven nang mapansin ang batang nakaupo sa gitna na hindi man lang umiti sa ginagawa niya. Ito ang birthday celebrant. Kumunot ang noon niya. Hindi naman sa pagmamalaki, pero sa loob ng halos 4 na taong pagiging clown niya, ay hindi pa siya nakakaranas na madedman ng isang bata, especially since kids were easy to please. Bumaba siya sa stage at nilapitan ng batang seryosong nakamata sa kanya. He didn't even move a bit. He just stayed there, staring up at her. Hindi niya ito nakitaan ng kahit na anong reaksyon, not even a blink. Aba, sinusubukan mo ako ha? Then an image of someone she just met flashed for an instant in her mind. Ang mayabang na tinakbuhan niya kanina. Napangiwi siya sa naalala. Hindi niya dapat inisip ang kulugong iyon dahil nakakasira lang ito ng konsentrasyon. Walang hiyang yan. Mukha siyang pinagbiyak na bunga. Hindi niya maiwasang muling pasadahan ng tingin ang lugar. Halos ganoon na lamang ang kabang dumunggol sa dibdib ni Seven nang makita ang lalaking iyon na matamang nakatitig sa kanya. Sandabakmak na self-control ang ginamit niya para pilitin ang sariling umakto ng normal, lalo pat halos mabutas na ang dibdib niya dahil sa napakalakas na tibok ng puso niya. Naalala niyang nasabi nito kanina na ito ang may-ari ng bahay. Ibig bang sabihin ay kamag-anak nito ang birthday celebrant? Ibinalik niya ang tingin sa bata. Walang dudang carbon copy ito ng mayabang na lalaki. Anak kaya niya itong bata? Pabilis niyang kinastigo ang sarili nang makaramdam siya ng paghihinayang. At para saan naman daw ang panghihinayang na yan, aber? Hello, kiddo! Happy birthday! Magiliw niyang bati sa bata. The kid remained silent and unmoved. Sarap mong kurutin sa pisngi. Okay, kids, why don't we sing a happy birthday song for celebrant? Follow me. Pinangunahan ni Seven ang masayang pagkanta ng birthday song sa sinabayan niya ng isang sayaw na may nakakatawang dance steps.
Enjoy na ginaya siya ng mga bata. Itinaas niya ang kamay at nagtapo ng pulang tela. Para sa kanyang mga kasamahan, hudyat iyon na tapos na ang show nila. Kahit nagtataka ay sumunod si Johnny and DJ nila at itinigil ang kanta. Shh! Everybody quiet! Sumunod ang mga bata. I want silence. May ibibigay akong mahiwagang birthday gift sa kanya. Aniyang sabay turo sa bata. Iminuwestra niya ang kamay na inilagay niya sa itaas ng ulo ng bata. Excited ang mga manonood para sumunod niyang gagawin. Are you ready? Tanong niya sa bata. Wala pa rin itong reaksyon. Gustong-gusto na niyang sumimangot dahil sa kalamigang ipinapakita ng bata sa kanya. Mula sa gilid ng kanyang mga mata ay nakita niyang naglakad ng lalaki palapit sa kinaroroonan niya. Wah! Ayaw man niya ay aminado siyang bigla siyang nataranta. May 3 segundo siguro siyang nawala sa wesyo bago napansin kanina pa pala nag-aantay ang audience niya. Nagitla si Seven ng agaw eksenang tumabi ang lalaki sa bata bago pa man siyang magsimulang magpakitang gila sa pagmamagic. Pumuesto ito sa mismong harapan niya. Matama ng pagkakatitig nito sa kanya kaya mas lalo siyang nataranta. Does he know it's me? Nalaman niya kaya nitong siyang babaeng nais nitong ipahuli sa security kanina? Please go on, nang hahali ng udyok ng lalaki sa kanya. Napakurap si Seven. Siguro naman ay hindi siya nito nakilala. She was wearing makeup after all. Itinaas niya ang 2 kamay at pumalakpak. Sininyasan niya si Johnny na magpatugtog ulit ng ibang kanta. Kasabay ng pagsisimula ng kanta ay ang pagsasaboy ng confetti mula sa mahiwagan niyang mga kamay. Naghiyawan ang mga bata. Nagpapakengko at nagtatatalon din siya sa tuwa. Itinaas niya ang hintuturo na tila ba nagtatanong kung gusto pa ng mga ito ang isa pa. Tatango-tango ngumiti ang mga bata. Hinipan niya ang mga kanang kamay, pagkunway dahan-dahan niyang inilapat iyon sa kaliwang tenga ng celebrant. Mula sa likod ng tenga nito ay lumabas ang isang kulay puting rosas. Do you want this? Tanong niya. Walang sumagot sa kanya. Mukhang dismayado pa ang mga bata sa ipinakita niya. Tumawa siya, of course. You don't know anong gusto niyo. Lollipop? Nagsigawan ulit sa tuwa ang mga bata. Itinaas niya ang bulaklak sa harapan ng birthday celebrant. Blow! Utos niya rito. Pero halos 5 segundo lang na ang lumilipas ay hindi pa rin ito